Okay. Tapos kay Eli. Ha? Oh. Kenneth Mendoza. Butchoy. And then we have Mel Rain de la Cruz. And then yung kagagraduate lang. Si Ten, no? Don Richmond Servito. And then kasama rin natin yung mga sumuport sa kanila. Natuwa ako dito kasi yung mga sikat, no? Yung supporting actors dito sa apat na bata. Of course, we have Teacher Rebelin, Ms. Elora España. And then si Sarge, si Brian Arda. Ayan. Okay, sige. Simulan na natin para makapagtanong din yung audience later. May Baka dumagdag po sasabihin. na isang kasama namin actor, si Pio Benedicto. Yeah. Ito, humabot siya si Ice cream vendor. Ayan, siguro, sige, maupo na po muna tayo. Direk JL, siguro simulan na muna natin doon sa, nung in-announce kasi ito, no, when it was announced last year, na Ganggang will be your next film, we thought it was another documentary, no? So kasi, nag-direct ka na nung Alipato at Muog, Portraits of Mosquito Press, saka may hanahan. Yun, no? So, ano yung naging different noon na ngayon, fictional narrative itong Ganggang doon sa visual storytelling? Trivia, sinulat ko itong Ganggang 2019. So, nung first Sinimalaya ko ay 2024, pero nung nag-call sila ng entry, initially, ang dapat ko isasubmit ay Ganggang. Tapos parang siguro binatukan ako ng kapatid ko, Miss Juna. Sabi, bakit yan ang storya? Bakit hindi ako? So ang sinubmit ko ay Alipata at Moog. And fortunately, I was given a chance to show it to Sinimalaya and show it to the world. And so nagsabit na ako ng Ganggang. Dream ko talaga makakuha ng magkaroon ng full-length narrative. Gumagawa ako narrative usually shorts. Pero dream ko talaga At I'm thankful enough I was given an opportunity to show it. Salamat po, salamat. Thank you, Direk JL. Siguro tanongin na kagad natin yung apat na bata. No? Napanood ko na si Prince before sa Sandata ni Mama, sa marami pang student films. Si Don, napanood ko na siya sa Kung Ang Ulan, tsaka yung Bahay, Papoy, Pagbibay. Yun, no? So sinikabataan. So yan, So when it was introduced to you na spider fighting ito, first time niyo ba na sino yung at first medyo natakot na may maglalaro ng gagamba? Ayan. So paano yung adjustment doon sa spider fighting? Well, may workshop po, so tinuruan Si Rain. po ako kung how to use spiders, how to hold them, and where to find them po. Ayun, medyo napansin kasi na ang close nung friendship. Of course, nung tatlo, no? Pero galing sila lahat sa auditions, Hindi sila magkakakilala before. So yon, paano yung adjustment nyo na naging friends kayo on cam and even off cam ba? Nagkakilala din kami before, di ba? Ayun, nakakilala pa. So magkakilala Sa na. dating audition po. Eli. Eli, dami mong fans. Eli, paano naman yung lagi kang kaaway ni Anton? Opo, si Anton po ang bully po sa Ganggang. So, kailangan niyo kailangan po namin may portray po na maayos po ang role po namin. Especially po yung emotions po natin, kailangan po natin mailabas po ng maayos. Yun po. Ayun. Prince, kasi napanood na kita before, lagi kang mabait na character. Tapos nagulat ako, ikaw yung rito, bully, no? So ano yung adjustment mo na ikaw yung mambubully doon sa tatlong nasa tabi mo? Ano po,
ang pambubuli po kasi is usually hindi dapat ginagaya ng mga kabataan. So, nagulat po ako nung nakuha ko yung role na si Anton as bully. Bumubuli po sila. So, nakipag-friends po ako sa kanila in off-cam. Off-cam po siya. Mabait mo na bata. Opo! Hindi po yan. Yes po, yes po. Sa tingin ko po, nag-work po yung friendship namin off-cam habang ginagawa namin yung scene sa pambubuli ko po sa kanila. At, yes, it turned off the... Napakaganda po nung napanood na po namin yung film. Napakaganda. Ganda nung nag-turn out na po siya na it worked, na binulik po sila, tapos napakita po na mali yung pambubuli. So, no to bullying po. Yes. Congratulations. Sige, tanongin natin yung mga senior. Hindi na bata. Yung Kasi, matandang bully. so what I like about Ganggang is because it makes yung lightheartedness ng childhood rivalry. Tapos ang bigat ng tema ng human rights abuses in the rural areas. No? So doon sa, si Brian, Sa bully. si Pio, si Laura, no, in-introduce to sa inyo, ano yung naging reaction niyo na you'll be part of this film? Ako sobrang grateful ako. Nung una ko palang, actually wala pang script. Nung ko yung concept, na binigay sa akin yung konsepto after ko ng audition. Nagustuhan ko siya kasi punto de vista ng bata. And sobrang gusto ko yung paano ba nakikita ng bata ang mga nangyayari sa mundo. Ang bata, may may sarili din yung pag-unawa. So gusto kong makita kung paano ba yung ganitong mundo sa mata ng mga bata. So yun. O Brian, after respeto, no? Tama, no? Yeah. Tapos ngayon ito, Ganggang, ikaw ang kontrabidang sarhento. Oo nga. Yung tungkol doon sa film, hindi sa bago sa akin actually yung theme. Dahil I was also part of Alipato at Moog. Kasama rin ako doon sa production team noon. So, yung mga paksa ng human rights violation sa Pilipinas, medyo common siya doon sa mga kwento na nasasalihan ko. Kasi I am an activist and I'm also a cultural worker. So mas yung mga progressive na mga tema yung tinatalakay ng mga gawain or mga projects na napapasama ako. Actually, yung kwento nung sa Alipato about Jonas Burgos, trivia lang din po. When it was once staged years ago, I played the role of Jonas Burgos sa theater noon, yung monologue na Mrs. B. So, yung kwento para sa akin, paumanhin po doon sa mga nagalit siguro sa karakter ko. Sorry po. Pero tama po yung sinabi ng bata na kailangan gawing ganun yung portrayal para makita natin na seryoso itong mga usapin na to. Hindi siya maliit na bagay lang. Na talagang merong mga maiitim ang budhi sa lipunan natin at minsan nandyan lang sila sa paligid na nagmamaskara po sila na mukhang mapubuti at para po sa kapakanan ng bayan yung ginagawa nila. Mag-ingat po tayo, hindi po totoo yun. Kailangan po natin maging mapagbatsyag at mapanlaban sa mga ganito pong mga puwersa na nang aalipusta at nang-aabuso po sa lipunan. Salamat, Sarge. Pio. Hello po, bali, first time ko pong maging part ng isang full-length feature, itong For Ganggang. Galing po ko sa open auditions noong December for Cinemalaya. And nagulat ako nung sinabi sa akin ni Derek ko ano yung role, kasi Intel, parang oh my God, ang hirap naman ito. Mantitik-tik ako ng mga inosenteng tao. May crush ka kay Teacher Rebelin. Hindi talaga yun. So parang medyo kinakabahan ako dahil kontrabida nga yung nasa category ng kontrabida yung role. Pero syempre masaya ako gampanan kasi kailangan nating kahit na masama yung role mo, kailangan mong maging parte para ipakita yung buong kwento. And nakakatuwa na maging parte ng Ganggang kasi siguro dahil relative newbie rin ako sa acting, so masaya ako na naging may chance for relative newbies like me na makasali sa mga full-length feature na ganito, maging parte ng celebration ng Filipino art and Filipino film. Tapos yung film, it also sort of parang mirrors it kasi the Ganggang is it also shines the light on the lives of people who are often parang caught in the crossfires of state fascism. So yun, masaya po ako maging parte ng
magdadagdag lang po ako bago magsalita si Mayor. Hindi, kasama natin. Teka lang, wait. Ay. Bago, gusto ko lang sabihin na 85% ng cast ng pelikula ay mula sa auditions at proud ako ron. At yung isa na nag-audition kasama natin ulit, nadagdagan kami ng isa. Nandito si Sir Shi Neri, ang gumanap na Ma'am Anding. Ayan, Ma'am Anding, pakisagot na rin yung tanong, no, na ayan, nabahagi ka nitong film, Ganggang, about human rights abuses, pero told from the point of view of children. Ano yung naging reaction mo na you'll be part of... Sorry, biglaan. Biglaan eh. Kasi ang ganda kasi ng suot ni Elor. Hindi naman ang rain jacket. Sorry, ano po yung question? Yung naging part ka nito, no? So, gaya nga ng binanggit ni Direk JL, actually sa ibang interviews din, ano, yung sa Alab Analysis, na karamihan, no, nung mga bahagi ng pelikula ng mga artista ay galing sa auditions. No? At isa ka ron, no, na galing sa audition doon sa UP College of Fine Arts. Ano yung reaction mo na napili kang maging bahagi nitong Ganggang? Siyempre, sobrang honored, especially since I'm very familiar with the work of Sir Direk J.L. Burgos, and I said na, wow, this is a great opportunity na to be part of a film na alam ko will hold a very special message na kailangan marinig ngayon. Siguro bago ako magtanong, no, doon sa audience, baka pwede nang pumila. Ito na lang yung kasi yung childhood rivalry cross human rights abuses. Siguro tanong to kay Direk JL, tsaka doon sa mga bata na rin, ano. So paano in-explore na ganito kabigat yung tema, pero yung mga bata yung main characters mo. Tapos doon sa mga bata naman, hindi naman ito yung first time na napanood niya to, di ba? So ano yung reaction niyo after yung first time niyo napanood as compared to ginagawa niyo pa lang siya? Madalas sinasabi namin na coming of age film to. Totoo talaga, katulad ng binanggit ko kanina sa simula. Coming of age film to, pero kasabay kayo sa pagmulat. Yung pagmulat ng kabataan, ganun din ang pagmulat. That's the goal of the story, ano. Kasabay ng pagmulat ng mga characters natin na bata ay yung audience na nanonood. So, isang pataas na gano'n. So, yung coming of age film, technically, ay pagmulat yun. Daig pa yung Spider-Man sa dami ng post-credits. Ayan, sino siguro magsasagot? Ano yung reaction niyo nung first time niyo siya napanood as compared to nung ginagawa niyo pa lang siya na, ano pa lang kayo, mga friends? Graduate. Nung Sige, Tom. ginagawa po namin yung film, As compared to sa, hindi kasi ito yung una niyo, di ba meron kayong private screening? Ano yung reaction niyo after the first private screening? yung reaction ko po nung first screening po yung private screening po namin is, na-surprise po ako sa ganda nung editing, sa ganda po nung parang kinalabasan nung pag-acting namin, and nung pagganap namin sa role. And proud na proud po ako kasi nakagawa po kami ng masaya at relevant na story po, and about siya sa kay Direk JL. So, parang po siyang talagang meron siyang story. So, na-proud na po talaga ako. So, yun lang po. Meron pa ba? Maraming salamat nga pala sa mga magulang, ano? Sa mga, nandito ang mga nanay, no? Kasama. Yung mga, mga background actors namin, Mga nanay yun, nandoon sila. Yung isang nanay doon nakita ng kamay, yung isa walis lang, pero yung dalawa nakita silang buo. So yung ganun po yung production. Kasama po yung mga production staff, sila rin po yun, yung mga nakikita ninyong background actors. Wala po kasi kami pera pambayad. So, yun lang. Ayan, siguro bigyan na natin sa audience, ano? Yung floor para makapagtanong. Meron ba? yung sa taas mo, sa kanan. Sa taas, sa kanan. Yeah. Tapos meron din po rin. Tapos Ayan. meron din doon. Sinadya ba ito kasabay ng Spider-Man? Sumabay yung Spider-Man sa Kasabay yung Spider-Man. Tawag namin sa sarili namin, Spider-Cam. Buti hindi ka Gen Z, ano? Geng-geng. Ganga. Hi sir! Hello po, Gangster. ako po si Rome. Congratulations po sa movie. I'd like to ask related sa characters ng mga bata. No? Paano nyo po splinit yung tatlong character? Parang ba't nyo sila ginawang ganon?
ba't ganun yung pangalan nila or any background behind that. Tapos yung mga bata, ano yung part of them na dinala nila dun? Ano yung identity na galing sa kanila? And siguro sa kay Kuya Bully na rin, anong inspiration mo? Sino yung bully na tinignan mo, yan, gagayahin ko yan? Si Eli, ang totoo niyang pangalan Elias Jose Rizal. Yun. Si Tenten, December 10, Human Rights Day. Si Mel, kung napanood niyo yung pelikulang Alipato at Muog, magigets ninyo kung ano yung pangalan ni Mel, tsaka ni Sarge. Ayoko sabihin kasi, huwag na lang, i-search ninyo. Tapos si Anton, ano yan, meron talaga ako kakilalang Anton na bully nung bata. Okay? So, ayun yung characters nila. Ang isa sa pinakamahirap nung nagka-casting kami, kasi dapat magkakasama sila nung kinakast namin, kasi dapat magkakaibang itsura nila at magkaroon sila ng sarili nilang character kahit pag magkakasama na sila. So dapat talaga, halimbawa, si Mel, di ba, tisoy, di ba? Pero yung maitim naman yung tatay. So yung nanay niya maputi. Pero kailangan yung ganyung character niya, taga Manila. So ano talaga siya, ayun yung pinakamahirap sa casting, ng pagkakast nilang magkakasama sila. As in, ang daming proseso ng pagtatabi ng mga litrato nila yun. So, ayun yung ano namin. Pero kailangan talaga, malinaw sa amin, na distinct ang bawat itsura nila sa isa't isa. Yun yung proseso. So may mga background, isang halimbawa pa pala, ang apelido ni Tenten ay Albarillo. Ang pangalan ng tatay niya ay Arman. Si Arman Albarillo ay pinatay. Yan. So may mga ganun, may totoo. Si Ma'am Rebelin, may totoong Rebelin. Teacher siya, elementary school teacher. Dinukot siya, pinatay siya. So may mga ganun. Si Sarge, yung apelido niya, meron. Si Ma'am Anding, wala, Ma'am Anding lang talaga. Si Pio, si Intel, yun. So meron talaga sila, lahat. Maraming reference ng Alipato at Muog sa pelikula. Isang halimbawa, yung plate number ni Sarge, TAB 194. TAB 194 dumukot sa kapatid ko. Doon pinasok si Jonas noon. Marami yan, maraming ganung mga layers doon sa pelikula. Isa pang trivia, sorry nagdadaldal na ako rito. Umuubusan tayo sa susunod na yung talkback. yung first time na kumakain si Mel at saka ang kanyang tatay, ano niluluto ni Mel? Corned beef. Anong tawag sa mga aktivistang pinatay? Corned beef. So, ayun, maraming ganun yan sa loob. Ayun. O, tsaka yung suot ng tatlong bata, kung napansin nyo, yung tatlong kulay ng bandilas. Sa film, yes, tama. Yes. Nanonood ako eh. Baka mayroon pang tanong? Kanina sa gitna? Saan ba? Pakilala po muna. Hello, I'm Enzo. So, ang question ko regarding the story, was it always Eli? Yung magiging, yung masyashot? Kasi technically there are 3 options. So, si Mel, si Eli, si Tenten. Would it bring more justice kung si Mel nabaril siya ng tatay niya? So, asking that. Sa totoo, bino-workshop namin siya. Kaya di ba meron sinilabang Sinimalaya. Ang dami kong pinatay, sorry guys. As in, lahat sila namatay, may version na may pinatay. Pero nag-decide ako kay Eli kasi siya yung ayokong mamatay. Parang ganun. Ano na yan. Hindi, hanggang ngayon, yung mga kasama ko sa Sinimalaya na filmmakers na kasama ko sa workshop, hindi nila alam kung sino pinatay. So, tinatanong nila ako, sino ba namatay? So, hindi ko sinasabi. Sabi ko, panoorin din yan para malaman. Yun. Tsaka dagdag mo siguro. Parang siguro reflection din nung natin sa microcosm sa lipunan. Di ba usually meron tayong yung sana mawala na lang, sana ito na lang yung kunin dahil ito yung dapat na wala ng pampasikip lang to sa espasyo. Yung ganun. So parang the most important thing that you really hold dear to your heart, anong pakiramdam mo pag yun yung nawala? Tapos pag biglang, hindi ka handang mawala yun. So parang si Eli represents that. And at the same time, siya yung doon sa kwento kung mapapansin niyo, di ba? All throughout the film, he was the one who was holding back lahat ng emosyon niya,
desaparecidos ang mga magulang. Siya yung point na binubuli parati ni Anton, siya yung sinasaktan ni Anton. Ang reality sa lipunan natin, we always want to have redemption pero truth is, wala. Redemption is always in whatever we need to do para baguhin yung lipunan. Salamat, Brian. So, anak ng desaparecido, anak ng farmer, anak ng sundalo, tapos anak ng barangay captain. Yeah. Dalawang tanong na lang, siguro before we wrap up. Meron pa? Kaliwa. Habang umaakyat siya, Meron pa uling Habang umaakyat siya, yung kanta, narinig ko, ang kumanta po nun si Erickson Acosta, ang asawa niya si Kerima. Pareho po rin silang pinatay. Hello po, I'm Andrea. My question lang po kasi really great job on the film. Like I really loved it. And I also watched Alipato, I think 2 weeks ago, when it was shown sa Green Hills. And I just wanted to ask you po, sir, how the process of creating a documentary differed from creating a feature film. And like what were the aspects of the documentary that you had to let go of versus like the kind of storytelling beats that you were able to do with a feature film like this. Kasi there were a lot of like parang animated beats during the documentary that I was really intrigued by. And like I was expecting that kind of parang beat also with this film. Pero obviously it's a very it's a feature. So I just wanted to know your process for both. Sa documentary po, una kaya ako naging dokumentarista kasi wala kang pambayad ng mga tao. Wala pa pera. Hindi po joke yun, totoo po siya. So, kailangan ko pag-aralang mag-shoot, kailangan pag-aralang gumawa ng magsulat, mag-scoring, lahat. So, ibig sabihin, kaya ko siyang tapusin from start to finish. Mag-isa ko. So, syempre kasama yung ini-interview ko, kasama yung ibang staff, pero kaya ko po siyang buuin. Ito, first time ko na ibukas yung buong proseso ng paglikha ko. Simula sa script, simula sa ilaw, simula sa framing, simula sa acting. So naging collaborative and collective siyang binuo. At maganda naman. At tingin ko, masayang proseso, nag-enjoy talaga ako mag-shoot. At ang huhusay ng mga kasama ko, they made me look at least kind of good. So thank you sa inyo lahat. Salamat sa inyo. Sana ba nasagot ko yun? Ayan. Last question. Yung iba na gusto pang magtanong, siguro sa labas na lang, magstay naman si Direk JL. Hello po. Ako po si Kyle. Magtagal ko nang fina-follow po yung buong yung buong studio po, lalo na po si Sir JL po, ever since na pinascreening kami ng Mapua last time. 2024 at least. Gusto ko lang masabi na maganda po yung storya, pero ang tanong ko po is regarding po dun sa pacing. Pacing po. Purposely po ba yung ginawang parang walang time huminga ang tao, dahil napansin ko nga po na parang very realistic po siya in the way na everything that could happen will happen. Tapos even sa ending nga po, we are not made to sit with we are not given the time to sit with what happened, and we just move on from it like how we do in real life po. Yun lang po. Una, kasama ko po yung editor natin, si Miss Mona, nandyan. Hi ka naman dyan. Siya rin po ang producer. Siya rin po yung nag-aasikasa ng tickets. Siya rin po yung gumagawa ng post sa SOCMED. Asawa ko rin po siya. So, siya ang boss ko. At nagpapakain sa amin. So,
all around siya kasi nga wala kang pera pambayad ng mga tao. Pero yung salamat po sa tanong, proseso, yung ano po nun, pacing talaga ng pelikula, sadya po siya, sadya talaga siya. Intentional talaga siya, pam, 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 Nagsasalita pam, sa harap. pam. Tapos sa huli, 1 minutong katahimikan. Intentional po siya, yes po. Yun. Wala, napansin ko lang din kasi po yung starting frame, di ba, dun sa barangay. Tapos yung ending frame, yung barangay ulit. So parang siyang cycle. So parang there's a cycle of violence. That's happening. Sabi din ni Miss Hershey, kasama rin si Miss Mona doon sa mga may hawak ng placard. Yes, yes. Naalala niyo sa huli, di ba? Yan sa huli. Ayan. Ang dami niyang roles, no? Miss Mona. Yung isang may hawak doon, cam off siya. Oo. So, yung kami-kami lang pala. Idadagdag lang din po doon. Ano sa yung feeling mo hindi ka nakakahinga, yun yung ginagawa sa atin ng ng estado minsan, it suffocates you. Para alam mo kung kailan at dapat mo talagang mahalin yung kalayaan na meron ka. So kailangan mo igpawan, kailangan natin igpawan yun. So I think ganun siya. Pag sinusuffocate ka na, the only way ay to escape it and fight it. Ayan. Maraming salamat sa mga tanong, sa audience. No? Thank you very much for Pwede po being- ba ako maghuling request? Alam niyo po, wala po Okay. kaming wala po kaming maraming pera sa marketing at sa PR. Umaasa lamang Actually, introduce ko nga yan. Ayan na, sorry, Introduce sorry kita. naman. Okay. Diyan, Direk JL, baka meron ka mga final thoughts or messages sa ating po. audience. Yan na, sorry po. Naman. Ayun nga po, dahil wala kaming talagang malaking team para sa marketing. First sold out today, yung screening na to. Salamat po sa inyo. Kahit maulan, salamat po sa pagdating ninyo. Pero syempre gusto pa namin mas maraming makanood at umaasa lamang kami sa inyo. Umaasa lamang kami sa mabubuong komunidad pagkatapos ng pelikulang ito. Ang komunidad na to sana manindigan paglabas natin sa pelikula ng sinihan na to, manindigan kung ano ang tama. At sana walang ice candy vendor doon sa Sana po wala. Last trivia na nagsushoot kami roon sa sa Sampaloc. May dumating na Kafgo roon. Tapos sabi ng Kafgo, kailangan niyo paalam sa amin. Kaibigan naman namin si Mayor, partner namin sila Mayor. So, yun. Pero ang point ko lang, patuloy ang mga ganitong klaseng kwento sa totoong buhay. Yan po. Magandang gabi po sa inyo. Salamat. Maraming salamat, Direk JL. Maraming salamat, Miss Laura, Mr.